mapagpalang gabi sa ating lahat mga ka-business namin minamahal. Pagas lang muna po tayo at teka, may copyright yata. Ngayon kasama ko si Burnok. Hello po mga ka-business. Ang dilim dyan ah. Madilim pa rin. Ito. Ayan si Papa Dins. Saan si Papa Dins? Ayan si Bugi, si Istong. Ayan o. Tapos si Intoy. Kita na ba si Intoy? Kitang-kita. Naka-blue po eh. Naka-blue. Ayan. So yun na mga ka-business naming minamahal. Yun nga po hindi naman lingid sa karamihan na si Nanay Marita ay pinagpahinga na ng ating Panginoon Diyos. Yan po ay namayapa na. At kanina po ay galing si Power Ranger sa ka-business house. Nagkausap nga kami. Hindi ko lang alam kung nai-upload niya na yung vlog niya nung pagpunta niya po doon sa bahay mga ka-business. At kasama si Jonathan. Awang-awa ko kay Jonathan kasi sobrang payat. At saka yun nga, hindi ko mapigilan mga ka-business, siya ay bahagyang akapin pa rin. Alam ko naman na meron siyang sakit na yung airborne nakakahawa, yung tuberculosis mga ka-business, at sinabi rin naman sa akin ni Renji yun bilang babala. Kanya lang po ay naawa ko talaga eh. At sabi ko nga, wag isisi kung kani-kanino yung pagkamatay ni Nanay Marita dahil sa wala naman may kagustuhan noon at wala naman sa ating kapasidad yung ikang ay kakayahan para mapigilan yung pagsapit ng kamatayan ng bawat isa sa atin. Lahat tayo ay mamamatay mga ka-business, at tanging ang Panginoon Diyos lang po ang teka, parang ang nung ilaw natin para tayong multo. Teka, saglit lang po mga ka-business at magsiset lang kami ng ilaw. O boss oh. So yun po mga ka-business, pasensya na po, magkabit lang tayo ng ilaw sa camera. Yun nga po, wala namang dapat sisihin dahil sa wala namang may control sa atin nun, at hindi naman marapat na magsisihan pa tayo. Sinikap naman namin sa parte namin na siya ay may paggamot sana. Kanya lang ay si Jonathan ay ayaw nga po na madala sa ospital yung kanyang nanay. At kanina nga po ay ewan ko lang kung nahagip po doon sa vlog ni Renji na para bagang sinasabi niya na kaya daw namatay ang nanay niya dahil sa dinala sa paggamutan o sa ospital. Dahil noon pa man ay ayaw niyang madala si Nanay Marita sa ganyan sa ospital dahil nga po meron siyang paniniwala na namamatay daw ang sinumang dinadala roon. Kalungkutan lang po dahil sa itong sila Renji at saka sila Thinking Body kaya talagang naglakas loob, nagsikap na madala si Nanay Marita doon sa ospital at doon din binawian ng buhay po mga ka-business. At pilit kong ipinapaliwanag sa kanya na walang sino man ang may gusto na sapitin ni Nanay Marita yung ganoon. At walang dapat sisihin dahil sa wala naman talagang may control sa bawat isa sa atin pagdating sa kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Kahit yung mga nagkukomento, ako po ay umaapila mga ka-business naming minamahal na hindi po mabuti yung meron tayong sisisihing tao kung bakit pumanaw si Nanay Marita. Alam naman natin sa simula't simula ay meron na siyang sakit at hindi naman biro yung kanyang naging karamdaman po mga ka-business. Abot ng aming makakaya ng ka-business official ng kabuuan ng ka-business family ay sinikap namin
na matugunan yung kanyang pangangailangan. Dangan nga lang po kasi wala tayo sa posisyon para pilitin, dahil sila pa rin, si Jonathan pa rin ang higit na may karapatan kung ano ang sa pakiwari niya nararapat sa kanyang ina. Dahil pagka ginawa natin yon, mayroon tayong mababiolate, mga ka-business naming minamahal. So hanggang doon lang tayo sa kung ano yung tutugma sa kanyang magiging kagustuhan din. Maraming pagkakataon na sinikap natin na mabigyan sila ng maayos at komportableng pamumuhay. Andyan yung inupahan natin ng bahay, hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses, mga ka-business, hanggang sa itong pong huli ay minabuti ko na ipaayos yung lugar ni Kuya Damulag para doon sana ilagak si Nanay Marita. Kaya lang ay tinanggihan din yun ni Jonathan dahil ang pakiwari niya ay may hirapan daw di umano siya, pero may plano sana tayo roon na ipapasemento yung parte na eksakto lang na daanan ng wheelchair sana ni Nanay Marita para hindi siya mahirapan. Kanya lang sa kabila ng ganoon po na plano ay pilit siyang nagpupumiglas, mga ka-business. Pero ito po, mga ka-business, ang aking damdamin, no, sa mag-ina, na hanggang ngayon ay labis-labis yung aking panghihinayang na nalimitahan yung aming magagawa sana sa pamamagitan ng sa abot ng aming makakaya po na matulungan yung mag-ina. Hindi rin natin masisi si Jonathan dahil wala nga kasing nagturo sa kanya nagmalasakit na para mabago yung kanyang pagkaunawa o pagtingin sa mga bagay-bagay, yung kanyang upbringing o yung kanyang kinalakihan ay hindi katulad ng sa atin. Sabi nga ay hindi normal, katulad nung sa paliligo, big deal sa kanya yun. Nabagaman sa atin ay dapat lang tayo araw-araw ay naliligo, sa kanya big deal yun, mga ka-business naming minamahal. So ayun po, papunta tayo ngayon doon para bumisita, at gusto ko rin magpasalamat kay Ate Jen, suportahan natin yan, mga ka-business naming minamahal, sila Thinking Buddy, sila Renji, na sila yung malapit doon sa area, kaya sa madalas na pagkakataon sila rin yung nagba-vlog sa itong mga nakaraan po. Maraming salamat at suportahan natin yan, sila Power Ranger at saka si Thinking Buddy, mga ka-business, at saka yung iba pa, lahat ng mga tumulong, at doon sa mga nagpaabot din ng tulong at pagmamahal, mga ka-business. Ayun na, si Nanay Marita hanggang dito na lang. Ngayon patungkol naman kay Jonathan, sa ngayon ay hindi ko muna masasabi dahil hindi ko pa siya nakakausap kung ano yung plano niya. At sana makinig, sana makinig sa ipapayo ko sa kanya. So yun, balikan namin kayo, mga ka-business, at kasalukuyang alanganing oras na rin dahil sa katatapos lang ng mga aktibidad sa church. Kung di ako nagkakamali, ang oras ngayon ay anong oras na ba? 11? Alas 12 na tayo. 11:45, ayun, 11:45 na po, mga ka-business. At hindi ko pwedeng ipagpabukas dahil sa ang pagkakabanggit ni Renji ay baka bukas o sa isang araw ay ililibing na rin. So ano yung maitutulong natin, mga ka-business? Sabi ko nga sa inyo, kami ay hindi po sumuko kay Jonathan at kay Nanay Marita. Sadyang kami ay napagkaitan lang din ng pagkakataon na maisagawa namin yung paraan sana na alam namin para sila ay matulungan, mga business. Kay Jonathan, kung mapanood mo to, andito lang si Kuya, masakit ang mawalan ng isang ina, Jo.
nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Nakita ko kung paano ka mag-react kanina nung nagpunta kayo sa bahay. At sana matuto ka makinig kay kuya, ha. At ako naman ay bukal sa puso na nagpapakasangkapan sa Panginoon Diyos sa abot ng aking kakayahan din naman para matulungan ka. Yan na mga ka-business, bili lang tayo ng para dun sa magagamit sa paglalamay, no? Yan mga noodles. Kasya ba? Ilan lang yan? Tsaka tinapay tong, bili tayong tinapay. Doon na lang mamaya sa bakery. Yan na lang talaga, kuya. Wala na. Diba, malaking bagay na rin yan mga ka-business para doon sa mga naglalamay. Sige, kuya, okay na yan. Tapos bilhin na tinapay doon sa kabila, sa bakery, no? Okay, alin yung tinapay nyo rito na ano, matagal masira, eh? Donut, magkano donut? Size po. Toy! Dito nga. Ano ngayon? Tinapay dito, Toy. Papalit ko yan. Ano ba rito ang ano, matagal masira? Kung halimbawa hindi maubos ngayon hanggang bukas, pwede pa. Okay ako. Di ba may mga walang ngipin doon? Ha? Lambot lang yan yan. Ito? Putok. Putok? Ano putok? Oh, parang nakakabusog doon, no? Opia. Ito, muna yun. Ay, ito. Okay. Ito, te, oh. Surprise. Dati, oh. Ilan po? Lahat na po ito, te. Tsaka dagdagan pa natin. Lahat na yan. Ayan, o, pakiano mo na ito, no? Ayan na mga ka-business. Ito maganda to, mabigat sa tiyan doon sa mga maglalamay. Ano po mga ka-business. Tapos partner ng cup noodles. Saktong-sakto yan. Panigurado tong kagwang, mangingain ito mamaya. Kape? Yeah. Kape, cup noodles yung binili natin. Cup noodles, so... Cup noodles. Tapos na, ay sakto, tama to. Basta. Malambot yan. Teka, sukli ko. Teka, may tutulungan tayo rito. Ano yung nangyari sa'yo, Brad? Niligaw po kasi ako eh. Wala tayong nakalimutan. Dito na Kuya yan, Tong, sa likod. lakay. Okay na po. Yun, nakatan. Iba ka magsilaglag mo. Binuhol niya, ya? Nakabul. At nakabuhol. Tara. Tara po. At buti meron pa rito ano, bukas na 24 oras na mga ganyang ano,
mabibilhan. Ano ko? Ay. You're right. Dilim no ka. Paano wala ng burol? Diretso libing na lang sa Webes. Sa Webes ang libing. Oo. May dala pa naman kami mga pang lamay. Mga ano ba? Sabi mo kanina doon sa kila Ate Jen, sa tabi lang. Doon nga naka-prepare na kasi nung usapan. Tapos pumunta ka sila Buddy sa kasi Indian ng hapon doon sa cemetery. Tapos pupunta lang gabi. Wala na raw lamay. Bukas pumunta ko si Buddy sa kasi Indian. Ito talaga nangyari. Sige. Siguro dito na lang kami kay Ate Jen, kung gising pa puntahan namin. Sige po. Okay, sige Jen. Thank you. Okay. So tayo kay Tayo ng mga ka-business kasi pinuntahan namin yung mga lugar na ni Ate Jen. Kasi sabi ni Renji ay sa tabi raw ng bahay ni Ate Jen. Wala. Pakisuyo nga Toy. Okay, nyo na to. Dali nyo yung camera. Sabi nyo. Sana gising pa si Ate Jen. Ito yung bahay. Tao po. Jenny. Tao po. Jen. Oo. Dito yan. Namin yung barangay, hindi rin sila makapag-decide kasi nga pupunta pa daw Malacanang, kailangan pa ng mga pirma, gawa ng yung mga information ni nanay, kulang-kulang. Ang iniiwasan din kasi ng barangay boss, kasi baka daw may mag-claim na kamag-anak, mayayari din naman sila. So kailangan dumaan daw talaga sa proseso. So Okay. sabi ko kanina, nung nasa Culinaria kami, kasi ayaw din i-pull out yung Culinaria kasi nga kailangan na kapagbayad. Kaya nagpresenta na lang ako kanina na kung magkano yung mga gastos, edi sige, sabi ko bayaran na lang namin, sabi ko parang matapos na kasi hanggang ngayon boss hindi pa ginagalaw yung bangkay, mahapon na daw yun. Oh? Oo, kaya Hindi ba inaimbalsa mo? wala pa yun, hindi pa ginalaw ng Culinaria. Ano nang sinabi ko na, sige bayaran na lang namin, sabi ko yan siguro baka ngayong gabi basa mo siguro. Kasi mabaho na daw po Magkano ba yung hinihingi? 20 boss. Sa serbisyo lang yun, hindi pa kasama yung sa libing doon. Hindi, lahat na yan boss. Inano na lahat. Kasi dapat kasi yun boss, free daw yun. Free. Ngayon, ang problema kasi nga, sabi ko paano magiging free yan? Sabi ko parang papaluwagan nyo lang kami kasi may makukuha naman kayo kasi ilalakad yung kami din maglalakad ng papeles Oo. Diba? Dapat yung Malacanang, pagpapapirma, tapos yung mga certification. Kung pre-tax talaga yan, sabi ko dapat yung gagawin na niya para kasi tayo din naman yung kukuha ng bayad tapos ang gusto nila cash band kami, magbibigay pa kami ng cash band tapos ibabalik yung pera pag nakukuha na daw yung parang yun sa GL yun, ano ba
nagpaliwanag sa'yo kahapon? Oo. Basta yun na yun. Oo, sabi ko, kung maglabas ng pera, edi maglabas, didiretso na living kasi boss, ang inaano ko rin, ang concern din, yung kay Kuya Jonathan, hindi rin daw pwedeng iburol kasi nga, siyempre yung mga nakikilamay, baka Magano? baka maghawa-hawa daw boss kasi Sakit ni Jonathan. kailangan i-isolate talaga siya kasi sa lalong madaling panahon para magamot din siya kasi kung buburulin pa ng 3 days tapos may makikilamay, diba hindi may iwasan na nandun si Kuya Jonathan so Oo. mag-speed, mapahawa pa ng mapahawa. So, Kaya naging ano kanina boss, naging usapan sa barangay. Sabi imbis na hindi yung diretso na yun. Kasi bukas ayusin lahat, paplansyahin lahat ng papel, tapos kinabuka, imbis ng afternoons, manggagaling dun sa Purinaria papuntang cemetery. Hindi na siya ibuburol. Tapos nagbago din yung isip ni Ate Jenny kasi nga syempre yung ano nga, yung safety din. Kasi doon sa bahay niya ibuburol sana sa gilid. kawawa naman ano. Saka, oo nga po eh. Wala mong kalamay sa Purinaria, boss? Wala boss eh. Asan si Jonathan ngayon? Nandun ka na Ate Jen. Andito kami. Gusto kita kanina dyan. Wala nga. Ihatid sana namin ni Boss Renji. Kaso nga lang, inabot kami ng gabi dun sa paglakad ng ano. Tumuloy kami dalawa. Pumunta kayo. Galing yan silang dalawa kanina sa bahay. Si Renji at saka si Jonathan. Kawawa, Jonathan yung nagtago. Naagano na. Parang wala sa sarili. Burutang na. Oo, pag nag-breakdown yan, nang sabi ko, lalong may stress yan siya pag ano. So, hindi, ganito. Ano yung pinakamabuting gagawin natin ngayon? Palagay ko, dapat ay kaya lang kasi may protocol lang parang sa ano ng gobyerno, ano? Hindi rin tayo masusunod no? Opo, kuya yun nga yung ano ko kanina. Dahil sa ang sabi mo kanina, dahil pagka mayroong kamag-anak na nag-complain ay sila rin ang malalagay kamo sa alanganin? Wala kasi yung mga information, kami na lang po yung gumawa-gawa ko kasi hindi rin nakausap si Jonathan kaya yung information, sila na rin yung gumawa. Grabe Kaya, itong nangyari na ito. Baka sabi, kunyari may mag-claim or something na ano, diba, sila din yung mapuputukan kaya pwede naman daw iburol, kaso nga lang, susunod sa proseso. Yung proseso ko yan, tagal pa, ang dami pang lalakarin, kawawa naman. Buti sana kung inasikaso na ng Purinaria. Sabi ko nga, okay sana yan ma'am, babayaran naman kayo, bibigyan naman ng pera, pero sana kahit pa paano, nakaburol na yung bangkay. Hindi pa nagagalaw man. Kaya ito na lang, nag-decide na lang kanina, sige, bayaran na lang namin, sabi ko, para matapos na yan. Oo. Sige, pagtutulong-tulungan natin yan para mairaos. Tapos sobrang saklap ang dami nating matututunan sa ganitong sitwasyon. Grabe. Oo. Ang inaalala ko yan si Kuya Jonathan kung ano yung magiging ano niya kasi gusto niya talaga iburol. Papa. Oo, yun. Kasama niya yun, nakarantay. Kasi puro talaga muna si nanay. Andito kami ngayon kila Ate Jen. Wala nang tulog na. Siyempre langaning oras na rin. Sinubukan namin mambulahaw dito pero wala na rin sumasagot. At wala rin dito si Jonathan. Doon sa ano kaya, doon sa tinutulugan niya lagi dati. Saan yun? Sa may Sa may kasi sabi niya sa akin, hindi na daw siya doon mismo sa Myrtle, bandang taas daw siya. Kasi pag humihiga daw doon siya sa dating hinigaan nila, hindi ko paikot-ikot kasi nga hindi niya na nakikita si nanay kaya lumalayo daw siya ng konti doon. Bandang taas daw siya. sige, subukan namin hanapin. Tapos bukas magtawagan na lang tayo ulit. May dala kaming mga pang sana rito Akala ko nakalamay may dala kaming pang sa lamay sana.
di bale, sige na. At kayo na rin bahala magparating sa ibang mga viewers yung sitwasyon at kung ano yung kasalukuyang ano. Kung ano yung kasalukuyang ika nga kalagayan, no? Ibig sabihin, hindi normal eh. Hindi kasi normal. Hindi normal. O sige na, salamat sa inyo at pasensya na kayo sa istorbo. Sige. Pasensya ka na kaya, pasensya ka na din, no? Okay lang, no problem. Yung ano, G, yung pagpunta mo kanina, nag-vlog ka, di ba? Paki-upload mo na yun, G. Oo. Umaga kuya, umaga. Naka-init na, i-upload ko na lang. Sige. Sige po, umaga. Okay, sige. Bads, salamat ha. Salamat. Okay, sa mga stress niya. Saan? Alin? Guys, mga basher, alam mo naman. Mga basher, gusto mo pulutanin natin yan eh. Sa visit ka man, nag-turn off na ako ng comment eh. Wala yan. Wala namang ano eh, wala namang tirik siya, mga madadaldal na yan eh. Piso nga, wala silang ambag riyan eh. Magaling lang yan magsalita. Sige na. At bukas tawag kayo sa akin ha, pakisuyo na lang. Okay, bye-bye. Toy. So yun na mga ka-business namin minamahal, hinanap nga namin si Jonathan kanina doon sa binanggit ni Renji at saka ni Buddy nung nagkausap kami sa Messenger. Ngayon nandito po kami ngayon sa bahay ni Renji, tama-tama naabutan namin na gising pa naman. Ngayon si Boss Renji, boss, pasensya ka na sa abala ha. At ito boss, ipapakisuyo ko kasi pinamili namin yan dahil buong akala namin na merong lamay na nagaganap para kay Nanay Marita. At kanina nga lang din namin nalaman sa inyo ni Buddy, yung kausap tayo sa Messenger, na wala palang lamay na mangyayari. Tayo kasi habang proseso kasi kuya, sabi ni Buddy, pagka sinunod yun, yung proseso is balik-balik pa ng Malacanang, may pinapagpiramahan. Kaya ang mangyayari nito, bukas na ako naman ang papalit kay Buddy doon, ako naman may kisuyo naman na kahit Miyerkules ng gabi, isang lamay lang. So isang, kung papayag sila, gagawin din para ako. So ikaw nang bahala rito sa mga tinapay. At kung mahanap mo si Jonathan, mabigyan mo rin. At medyo nauubusan na rin kami ng at kanina pa rin kami paikot-ikot. Anong oras na? Anong oras na ba ngayon? Launa pasado na. Sir G, pasensya na sa abala ha. Alas 7 doon kami, magkikita-kita kami nila sa Tala. Sila mga taga-barangay tsaka si Inday Jin Vlog. Oo. Tapos balitaan mo ako ha, kung anong kasi awang-awa ako doon sa mag-ina. Grabe. Iba ng ni Jonathan kaya, parang nasasaltik na. Kung ano sinasabi. Magtatanong pa kung paano ba natin mabuhayin si mama. Maganon-ganon siya. Stress, sobrang stress na. So yun hindi ka na namin pakabalahin. At tulog na si Ate LB. Opo. Ngayon huwag nagisingin.
Shoutout na lang kay Ate LB. Sige na, tuloy na kami. Ha? Pero bahala ha. Ha? Eh, pwede mo gamitin yan. Para makakain ka. Tubig lang pala yan. Oo. Kami. Sige po ka. Pakibanggit na rin kay Buddy ha. Tuloy na kami, Jay. Sige, salamat. Ingat, ingat, ingat. Okay. Sige na mga ka-business, ano. Palagay ko, hanggang dito lang muna yung vlog natin. At yun nga po, kanina sinubukan din namin mag-ikot-ikot dun eh. At wala po talagang ano, hindi namin nakita si Jonathan. Nakakapag-alala rin. Nasaan na yung tao na yun. Siyempre mga ka-business, God bless ating lahat at ingat po palagi. I love you all mga ka-business. Bira lang tayo.